medyo sedated ka pa. But after that, I remember, I woke up around 12 noon na parang medyo wala na yung gamot sa akin. By 5 in the afternoon, pinapalakad na ako. And ako talaga yung takot na sabi ko, Dok, wait lang. Wait lang, Dok, parang hindi ba nakakatakot? Sabi, hindi, tayo ka. Marami kami dito malalim sa pagtayo ko talaga. Parang, oh wow. Yung lahat nung iniinda ko, lahat nung iniiyak ko, nawala. Of course, meron pa rin tayong right side na masakit pa rin siya, di ba? Pero hindi pa rin siya. Pero yung left, talagang ang laking baggage yung nawala sa akin na hindi na ako 100% na hirap na hirap. So, anong naging takbo or anong naging naramdaman mo, anong pinagbago after the surgery? Well, hindi ka na ganun kabugnutin. Kasi nga, yung pain mo, ang laki ng binawas eh. Mas, of course, kahit pa paano, slowly nababalik mo yung life na ninakaw sa'yo, yung sakit na yun, di ba? So, slowly nakakapagsilbi ka, nakakapagluto ka, nag-prepare mo yung gamit ng mag-ama mo, kapag gamit kailangan sila sa'yo. So, simple joys. Like, yun lang naman talaga yung hinihingi ko noon. Sabi ko nga sa doctor ko, Dok, hindi naman ako active. Like, hindi ako sasali sa kahit na anong triathlon. Wala akong plan. Hindi ako magmamarathon. I swear. Ang gusto ko lang talaga maging nanay na nakadalawa ko sa bahay ng normal na hindi ako yung pinagsisilbihan. Na ako yung nakakapagsilbi. So, yun yung pinagbago ng araw-araw ng buhay mo after the hip replacement. Tama ba? Yes. Of course, slowly, nakakasabay kong sumayaw yung anak ko. May konti na kaming mga oras para sumayaw. Tapos natatawa siya kasi hindi niya ako nakitang ganun eh. Tapos parang siya may bagong nanay. Ngayon, may bago na akong hip